illegal ang ginawang sesyon at pag-take over mga kababayan sa mga posisyon nitong Senate minority sa Senado kanina. Yan talaga ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano dahil hindi daw constitutional ito mga kababayan. In short, null and void ang ginawa nilang sesyon kanina. At malamang sa malamang mga kababayan, iaakyat na naman ito sa Korte Suprema. Dahil, ang sabi ni Sherwin Gatchalian kanina mga kababayan ang kanilang ginawang quorum daw na sabi nila mga kababayan na 12, sapat na daw mga kababayan dahil ang kanilang pinagbasihan ay ang 22 senators ng Pilipinas. Hindi kami na-inform, 22 na lang pala ang senador sa Pilipinas. Kahit pa'y nakakulong si Jinggoy mga kababayan at si Bato nagtatago dahil sa warrant of arrest ng ICC, senador pa rin sila. Hindi yan nangangahulugan mga kababayan na 22 na lang sila. Kaya illegal ito mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Ang kakapal ng pagmumukha mga kababayan, ginawa talaga nila lahat para mapigilan ang hearing sa flood control. At napakahudas nito si Cheese mga kababayan. Traidor, satanas. Dapat talaga mga kababayan makulong din yan. Unahin yan sa pagpapakulong mga kababayan dahil kasabwat ng Marcos mga kababayan Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo ay parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Isa na lang ang kulang nila mga kababayan talaga. Isa na lang ang kulang. 12-12 ngayon Pero sa mga minority mga kababayan, feeling nila, binendalo nila ha. Feeling na sila na talaga ang may hawak ngayon mga kababayan kahit 12 lang sila. Pero may laban pa tayo. May laban pa tayo. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis. Man-made By the crisis. minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Paano? Ngayon, kung talagang legal na mga kababayan na naagaw na nila ang Senado, wala na, patay ng demokrasya. Stamping pad lahat yan mga kababayan ibangag. Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. Yan. Alam nyo kung anong bendalo nila mga kababayan? Reason ng mga Marcos senators. 22 na lang daw ang senador ng Pilipinas. Diyos ko Lord. Ano pala yan? Sina Bato? Sina Jinggoy? Kahit pa ginigipit ninyo yan, senador pa rin yan ng Pilipinas. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable. Kasi doon po, tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil, tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Ay wala nga basura sa kanila mga kababayan Hindi sinusunod. Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng patas? Manda talaga yung mga buwisit na yan. Umandaya mga buwisit na yan. Na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Tapos mga kababayan, paano sila nakapag conduct ng hearing is hindi sapat ang 12 mga kababayan bilang quorum. Mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President.
Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Oh, ayan ha, pakikinig kayo ha. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Oh, wala pa nag-elect ha? Hindi pa sila nag-elect mga kababayan dahil 13 ang kailangan. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po Yan. na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Oo. Death, Yan mga kababayan, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Oh, Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho. hindi pa nila naalis ha, legally mga kababayan ha, kaya nga acting ang tawag nila. Hindi pa nila naalis si Senator Alan Peter Cayetano dahil kailangan niya 13. Ako, absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat Illegal. na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin, Nag-traitor na si na Chase. nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday. Grabe no? Grabe no, pumunta lang ng session hall para magkakorum mga kababayan, wala nang kaso. Grabing pangbebendalo. lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 Kilay! plus 1 equals 13. Kilay. Oh. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Pang-11 pa rin. Ang 11 pa rin ang 12. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Oh, Hindi basta po ano ba lang. ako lang ang katangi-tangi? Dumaan kayo sa proper. Hindi yung dahil 22 na lang daw ang senador. Ano sila mga kababayan, nag-presume sila ng 22 na lang senador. Si Bato nga, what if magpakita si Bato? Sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay Wala. ng acting. Oh, acting. Mga artista, acting. Senator Wayne Mahilig Lucian. mag-acting. Oh, hindi yan ha? Hindi yan abogado ha? Gago lang yan, si Gatchalian. Ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This You're is not playing with just fire. about the Senate. This is about the Philippine Constitution. You are playing with the Mga devil. kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi ba po yung mga Diba? Alam na this, para pigilan mga kababayan ang flood control hearing bukas. Pero tuloy daw itutuloy. committee para walang blue ribbon committee So hearing kung invalid ngayon mga kababayan, tuloy ang hearing. bukas para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Oh. Grabe no? Ang presiding officer, bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules ay kailangan pa Oh, yan. Kasalanan ng mga bangag mga kababayan. na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po. Illegal. Ang session kanina. Oh, illegal ang session. So this is Bend the their law. answer to the crisis they made. Bend From May 11 till the now, law. crisis after crisis, pinapasok yung NBI ng May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment,
they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y Political nakikiusap crisis. sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasined diya tayo. The country is already in an economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam Investigate. in a very impartial way. Yan that will be talagang investigation ng flood satisfactory to all our control. people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Hindi yung mga kababayan, isang tawag lang ng palaka. Huwag niyo po kaming Oo, alalahanin na. mga kababayan. Okay po ako. Okay ka lang, pero ang Pilipino hindi na. Talagang maraming nabuisit na They kababayan. can try to remove me, they can kill me. But they will not kill Wag the naman. idea Pero pwede ka of talaga, a no? democratic Philippines. Pwede led siyang i-kill talaga ng mga bangag mga kababayan. not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po, at natatawa yung iba, that the Senate is under attack. 2023 pa lang ho, yung PI, gusto kong amendahan yung Constitution. After magsalita, si Senator Ailey, wala daw katotohanan yun. Ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Yes! O paano na yan? Inagaw nila ang committee eh. Si Tulpok na daw. So kung illegal yun mga kababayan, si Senator Marcoleta pa I am rin. still the legitimate, legal, Oh, moral ayan. Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. Gumawa ng illegal. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating Ayan. mga kababayan who wants Illegal, to pray or have a Pamor. prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Colombo. Ang problema po, Oo, dahil yung usaan mga kababayan eh. Pinalitan nila ang usaan, no? pag in-outside nyo the Colombo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing, Hala, matindi ito mga kababayan bukas. Baka hindi papasukin ng usaa. Kaya pala, pinalitan. sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Oh. Sana naman po, tonight, Hala, grabe ang ito. mga gumagawa nito. Again, sincerely po, Happy na sila eh. Palakpakan ng mga animal. we pray for all of our leaders and we tell everyone here, Parang success sila mga kababayan. Ang tawa, abot tayo nga. let's pray for our country and may God bless the Philippines. Sumipot po sa Senado plenary session si Cheese Escudero. At dahil rito, nagkaroon po ng quorum na 13. 12 lang, Roque. Dahil ang total na numero po ng mga hinalal na senador natin ay 24, ang quorum ay kalahati plus 1 or 13. Nagkaroon po sila ng 13 members today. 12 Matapos po lang. magkaroon ng quorum, sila po ay nagtalaga ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Mali yung sabi mo, Roque. 12 lang. Senator Erwin Tulfo. Si Erich, yung Amerikano po na minsan ay napaalis bilang kalihim ng Secretary of Department of Social Work and Development dahil nga po lumalabas na siya ay Amerikano. Hindi ko po alam kung paano siya nahalal bilang isang senador samantalang siya ay napaalis ng Commission on Appointments dahil nga po sa issue na siya pala ay Amerikano. Oo nga, no? Pa sa hukbong sandatahan ng Amerika na po pwede lang gawin ng mga Amerikano. No? Paano kaya, no? Paano kaya nangyari yun, no, mga kababayan, no? Tinatanggal daw nila si Alan Peter Alan Peter. Dideklara nila na baka Peter? daw ang Senate President. Pero malinaw po sa sikat ng araw pa kung ano po ang boto na kinakailangan sa pagtatalaga ng Senate President. Kinakailangan po ng majority vote of all its 13. members. Oo, Okay, 13. Ano po ibig sabihin yan? Well, ang majority votes of all its members ay 24. Ang 24. Ang pinagbasihan nila ay 22. All its members. At ang majority vote ay kalahati plus 1. Nakakatawa. Yan po ay Kailan pa naging 22 ang senador ng Pilipinas? yan po ay 13. So malinaw po na bagamat ang 11 ay inonse tayo. Inonse!
si Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, malinaw naman na aminado sila na si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin ang mananatiling Senate President kasi kinakailangan nila ng 13 na boto. So ngayon po, ang natanggal ay si Pia Cayetano at saka si Senator Marcoleta, chairperson ng Blue Ribbon. on Ang ginawang mga kababayan, si Bendalo Tulfo ang maghawak daw ng Blue Ribbon. Diyos ko Lord! control The Lord. scam bilang chairperson ng mga komite na yan. At dahil sila tinanggal, yung inaasahan natin at ninanasa natin at tinatakam-takam na natin na paglilitis tungkol sa flood scam bukas kung saan na inayaan Buluto. Baka harangan nila, no? Dahil pinalitan nila ang usaa, mga kababayan, eh. Ayaw nilang papasukin. ay mukhang hindi matutuloy. Pero mabuting balita po, kahit bali-baliktarin pa rin, hindi nila matatanggal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. No? So ngayon, ang tanong, anong susunod na mga pangyayari? Magpapatuloy ba ng pagdinig itong si Senator Marcoleta at saka si Senator Pia Cayetano? Dapat lang, dahil illegal ang ginawa nila ng mga bulaga. 13 senators designated a new chairman for the Committee on the Senate Blue Ang Ribbon kapal na Committee. pagmumukha. Now, ang sagot po dyan, yung mga chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay tinatakda sang-ayon mismo sa rules ng Senado. At habang sine-check natin ngayon ang rules ng Senado, anong sinasabi ng rules ng Senado, no? Ang sinasabi lang ng rules ng Senado is that yung mga committee chairmanship ay governed by the rules of the Senate, no? Now, yung committee chairs are usually designated as part of the Senate's organizational arrangement and leadership agreements rather than being elected by the entire Senate membership under a constitutional requirement. So, ibig sabihin po yan, nakadepende po sa rules ng Senado yung pagtatalaga ng committee chairmanship. Okay? Ang nakasaad lang po sa ating saligang batas, the membership of the permanent committees, including the respective chairman, shall be chosen by the Senate. Now, ang ibig sabihin po nito, yung mga members ng committees and their chairpersons ay selected ng Senado mismo. Sa tradisyon at sa actual practice ng Senado, yung committee chairmanships are usually determined through organization of the majority coalition and approved by the Senate through resolutions or motion endorsed by the leadership. Now, ang problema po ngayon dun sa pagtatanggal nila kay Senator Marcoleta at saka Senator Pia Cayetano, ang Senate President po ang overall chairman ng lahat ng standing committees, no? At yung committee on rule ay sila naman po ang gumaganap ng papel ng pag-create at pag-organize ng mga committees at nagre-recommend ng committee assignment. Ang chairperson po ng Committee on Rules ay yung majority floor leader. So, ano pong sinasabi ng saligang batas natin? Ang sinasabi ng saligang batas, hindi ibibendalo na naman nila. Si Alan Peter Cayetano bilang Senate President hanggang meron silang 13 na boto. Dapat alam nila yan, mga kababayan, no? Dahil matagal na sana yan natanggal si Soto dahil mayroon ng 12, mga kababayan, di ba? Sina Cayetano. Nag-antay na nga sila, mga kababayan, kay Bato. Nung dumating si Bato, natanggal. Ngayon, 12 lang sila Kahit i-add mo pa si Cheese, mga kababayan, 12 pa rin. 11 plus 1 ng mga kilay na add. At sa ngayon po, 12 lang sila. Tabla po ngayon, 12-12, no? 12-12. Si Senator Bato. Hindi 12. Nakaboto si Bato, mga kababayan, at saka si hindi pa si Joel Villanueva na lang. So 12-12 pa rin, mga kababayan. So at saka hindi po pwede naman na palibasa nakakulong si. Pero ang natira, mga kababayan, dahil ginipit nila ang dalawa, 10 na lang ang makakaboto. Pero yung minimum, mga kababayan, ng majority is 13. Yung hindi nakaboto, as good as abstain yon, mga kababayan. So hindi pa rin nila nakuha yung 13. JB is si Jinggoy Ejercito at wala si Bato, mabababa ang numero na kinakailangan para sa Senate Presidency to 13. Naka-fix po yan sa saligang batas mismo. Saligang batas ang nagsasabi na 13. Mahilig silang nagbendalo So, pero ang problema ngayon, sino ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Dahil wala pong requirement na dapat may 13 votes na kinakailangan para ma-elect ka as a member ng or as chairman of the committee. Kinakailangan po, tignan natin yan doon mismo sa rules ng Senado. Yan, mga kababayan, yung pag-take over ni Tulfo sa Blue Ribbon, possible yan kung
dumaan sila sa proseso mga kababayan sa pagtatalaga sa kanya. Hindi illegal yung session nila kanina mga kababayan. So kung gusto na talaga nilang ilagay si Tulfo, after na sa 27 mga kababayan. July 27, hindi ngayon. So ngayon, ang rightful mga kababayan, si Senator Marcoleta pa rin. Pero nakasulat po dito talaga sa Senado, sa Senate Rules, chosen by the Senate under Rule 10, Section 17, usually upon recommendation of the leadership and majority bloc. So kinakailangan, ang mag-elect po ng mga chairperson ay upon the leadership, Majority upon bloc. recommendation of the leadership, yan po ay si Alan Peter Cayetano at yung kanyang Senate Pro Tempore at ang kanyang majority floor leader at saka yung majority bloc. Ang majority bloc po ngayon ay Still, hawak mga kababayan ng Nina Cayetano. 13 pa rin dahil yan ang naghalal sa Senate President. So ngayon po, mukhang ang gusto lang talaga mangyari Ma-stop ang Blue Ribbon. 11 na inonse tayo, Inonse. ay wag ipatuloy ang pagdinig sa Senado bukas ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala no, grabe, ito mga kababayan bukas talagang gulo ito mga kababayan dahil ang usaan yan under na ni na Marcos Hindi siguro papasukin mga kababayan. Ang aking rekomendasyon, Pwede papasukin ng mga senador pero yung 18 Marines baka hindi nila papasukin. well, meron pong color of authority na magpatuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Bakit color of authority? Kasi unang-una, wala po doon sa naging agenda sa pagpupulong ngayon ng Senado yung reorganization. So, bakit Illegal nga ang organization na yan. agenda? Pangalawa, wala po talaga ang rekomendasyon na nanggaling sa liderato ng Senado na magpapalit ng chairperson ng committee on. Tapos, yung pagtalaga ng pro tempore mga kababayan, dapat nakuha na nila ang yung majority. Hindi pa 12 lang sila Kunin niyo muna. Senate Blue Grabing Ribbon Committee. pabibendang lo, So, no? ang aking rekomendasyon, tuloy lang Senator Marcoleta, tuloy lang Senator Pia Cayetano, dahil ang gusto lang naman ng tao, masiwalat ang Oo, yan katotohanan. lang naman. Kahit pa sila ay magsabi na sila ang Senate Blue Ribbon Committee, nasa inyo pa rin ang suporta ng Senate Dapat ituloy lang na nyo, no? Nasa iyo pa rin Tuloy ang pa rin, no? suporta ng Senate leadership na sa ngayon po ay si Alan Peter Cayetano. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag nating hayaan na ma-11 ang buong sambayanan sa pamamagitan ng pagpapaliban ng pagdinig dyan sa flood control scam. Nakikita po natin kung ganong kaimportante talaga ang flood control scam. Dahil dito po sa testimonya ng Marines 18 at malay natin, At hindi lang yan mga kababayan. Magsasalita dun dyan feeling natin si Zaldico via Zoom. baka pati si Zaldico ay magkristigo na rin dyan online. No? Yan ang kanilang kinakatakutan. Nakikita natin talaga na ang tatahakin ng At tapos mga kababayan, no? Di ba, etong mga dilaw mga kababayan na nagsasabing, pro sila sa, sa pananagutan. Ayaw nila matuloy mga kababayan. Sige, sa inyo na ang example, sa inyo na after July 27. Pero hayaan nyo muna na mag-hearing sa Blue Ribbon. Kahit yan lang. Ayaw pa rin nila mga kababayan. Tingnan nyo ang sinong pinagtatakpan ng mga buang na to. Palakpakan pa, mga dilaw mga kababayan, palakpakan. testimonya ng Marine 18 ay ang presidente mismo ang mastermind ng flood scam. At ang sasabihin ng Marines 18 ay sila nga ay nag-deliver ng limpak-limpak ng kwarta sa iba't ibang Pera. tao na inutos sa kanila ni Zaldico na kabahagi ng kanilang mga tongpats sa Tongpats, mga infrastructure insertions at kasama po sa mga pera na nadeliveran ay ang Malacanang at ang Nara at ang residence po ni Tambaluslos dyan po sa Forbes Park. Yung lugar ng Nara po, yan po ay isang bahay na binili mismo ng presidente para gawin lamang imbakan ng pera. Aroy! At magkakaroon po ng testimony Nara ng Street. 18 na nag-deliver sila dyan sa Nara at nag-deliver din po sila Aguado. sa Aduana. Yung Aduana po Aguado? ay pag-aari ng mga Romualdezes. Aduana, Aguado. Harap na harap po yan ng Malacanang. At titignan din po natin, baka meron ngang nag-deliver specifically kay Adrian Bersamin na sinasabi nga po ni Leandro Leviste na meron text message kay Presidente na nagkumpirma ng pagtanggap ng pera
sa ngalan ni Presidente Sa ngalan, Marcos libangag. Jr. Ulitin ko po, nagtatangkang onsehin ang taong bayan ng mga onsedor na Onsidor. 11. Oh, nadagdagan ng isang kilay. Si Cheese Escudero ay sumipot po, Lumipat na siya. Inamin na niya na lumipat siya sa minority. ng quorum. At alam naman po natin, instrumento si Cheese Escudero dito sa plano nila na ipagpaliban nga ang Waiter yan eh. Yan nga sinasabi natin na duda tayo kay Cheese. Dahil unang-una, di ba, waiter siya na admiral. ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero kampante naman po ako na hindi sila magtatagumpay dahil po pwede pong ituloy ni Senate Pia Cayetano at ni Senator Marcoleta because they still have the color of authority as the committee chairman dahil sila po ay natalagang chairman ng mga committee ito in a scheduled session of the Senate Sa proper way, mga kababayan, sila ang legitimate. pursuant to an agenda and approved by the Senate body. Okay po? Maraming salamat po. Sana po tayo nakapagbigay linaw at maya-maya po Paano yan, Roque, is bendalo ito mga animal. tignan natin kung pwede tayong makipag-joint broadcast Bukas aking mga kababayan, BFF na si andyan na naman yan bukas mga kababayan, ang mga NBI siguro. well, ay imbitahin ko na po siguro ngayon itong aking BFF na si Sino? Maharlika, no? Si Madam. Joint broadcast, ha? Hoy, Maharlika, kung si Sarah na ha. Huwag mong awayin, Maharlika ha. Sigurado tayo mga kababayan na under kay Sarah, mayroong ibang tauhan na hindi natin magugustuhan. Pero hindi na reason para awayin si VP Inday mga kababayan. Kaya wag mong awayin, Maharlika ha, para wala. Kung aawayin mo, baka marami ang madidisappoint. Ito po, kukunan ko lang po ang ating StreamYard link para siya po ay pumasok sa ating broadcast. Maharlika, kung ikaw ay nakikinig, Parang espiritu. broadcast natin. Magparamdam ka. Nang tayo ay makapagbalitaktakan dito. Kung ikaw ay nakikinig. Yeah. Oo. Tatawagan ko lang po si Maharlika ngayon dahil siya ay tumawag sa akin habang tayo nagbo-broadcast. Ngayon ko pa lang po napansin at subukan po natin na sabay-sabay tayo mag-broadcast kasama si kapatid na Maharlika, no? Kapatid! So mga kaibigan, uulitin ko po, nagtatangkang onsehin ang taong bayan sa pamamagitan 12 na sila, 12 na sila. ng Committee on Blue Ribbon Committee, ang tinalaga ng mga onsedor na naging 12 na ngayon dahil kasama si Cheese Escudero Hilay. ay si Waiter. Erich the American Tulfo bilang chairman ng Committee of the Blue Blue Ribbon. Ribbon. Pero sa tingin ko po, wala pong legal na basihan yan dahil ang nakasaad po sa rules, ang pagtatalaga ng chairman ay sang-ayon po sa rules ng Senado at ang Senado, ang nagsasabi naman ng rules ng Senado, ang mga committee chairman ay inaaprubahan ng mayorya. Hindi po mayorya ang nag-approve ngayon, kundi minorya. Minorya. Mga kaibigan, abangan natin ang susunod na kabanata pero iparting natin ang galit natin sa mga onsedor, Onsidor. sa Facebook, sa kalye, kahit saan ang mga pamamaraan nang alam nila na hindi na po pwedeng onsehin ang sambayanang. Magbabalik po tayo maya-maya kasama si Maharlika. Sige. Anong masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.